faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Yun, magandang gabi po sa lahat. At para po sa ating faith book ngayong gabi ito, ang passage po natin ay nasa John chapter 2, verses 18 to 19. At ang sabi po dyan, And so the Jews said to him, "What sign do you show us for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Ano po? At ang background po ng ating passage ay during the Passover, nilinis po ng ating Panginoon sa templo. Ano po? Pinagtatapon niya yung mga tinda, ano po, yung mga money changer, pinaalis niya dun sa lugar na yon. At kung babasahin po natin, ito po ay isa sa mga ilang panahon na makikita natin na nagalit ang ating Panginoon Jesus. Ano po, na talagang physically, in-express niya yung galit na yon. Ano po. At makikita rin po natin yung puso niya kasi. Ano po, dahil lang ginawang tindahan ng mga priest ng time na yon ay yung lugar kung saan ang mga hentil ang lugar na yun para sumamba rin. Ano po. Meron pong tinatawag na hierarchy yung templo, no? Kahit yung templo po or yung tabernacle sa panahon ni Moses, yung unang templo po sa panahon ni Solomon, during this time po, may ano po yan may area kung saan dito sa area na to, mga Hudyo lang, dito sa medyo labas, yung mga Hentil naman, ano po. Pero ang ginawa nga po ng mga religious leaders during this time, una po, ginawa nilang negosyo, yung Passover, which is a very sacred ritual to be observed po, no, ng bawat Hudyo ng time na yun. Dahil inaalala po nila yung pagligtas ng Diyos sa kanila, no, mula sa bansang Egypt, no. And of course, ang part po nun ay mag-aalay po sila ng tupa to remember the Passover. Pero ang ginawa nga po ng mga religious leaders, especially mga priests ng time na yun, ginawa nila negosyo ang Passover dahil marami pong Hudyo ay hindi naman sa Jerusalem nakatira, po galing sila sa ibang bansa. So, kahit nung time na yun, no, hindi, nasa labas sila ng Jerusalem. So, isipin nyo, manggagaling kayo sa malayong lugar, no, at dala nyo yung tupa para katayin sa pag-aalala ng Passover. Ang nag-check po kasi ng tupa kung wala talagang blemish ay mga priest po, ano. At ang ginagawa nila nun, kung galing sa malayong lugar, no, kahit walang kapintasan yung offering mo, kaya sasabihin nila may kapintasan, ano. Nandun ka na, galing ka sa malayo, anong gagawin mo? Bibili ka na lang ng offering mo mula sa kanila, no. Sila na yung nagtitinda ng i-offer mo, whether it's sheep or doves, ano po, dahil yun yung nasa kautusan, no. And kung galing ka sa ibang bansa at malayong lugar, malamang sa malamang yung dala mong pera hindi currency ng Jerusalem ng time na yun. So, iano pa nila yun, ipapapalit mo pa yun, no. At sa pagpapalit na yun, tinutubuan pa nila, no. So, imbis na ang observance of the Passover maging solemn, maging pag-alala, nagiging sa kanila ginawa nila negosyo. Kaya po nilinis, no. Pinalit sila ng ating Panginoong Jesus. And pagdating po sa ating passage, doon po nila kinwestiyon yung authority niya at humingi sila ng sign, ano. And ang pag-aaral po natin ito ay pinamagitan kong the paradox of destruction and resurrection, no. Mag-focus po tayo talaga dun sa statement ng ating Panginoong Jesus sa verse 19. Kasi unang-una na misunderstood nila yun, no. Makikita po natin yan sa susunod na passages. Pero yun nga, humingi sila ng sign.
O hindi naman masamang humingi ng sign, pero the fact na ginawa ng ating Panginoong Jesus yun, imbis na magsisi sila at makita nila yung kamalian nila, tinanong pa nila yung authority ng ating Panginoong Jesus. Ano po? And makikita po natin dito na God's work is beyond our understanding po talaga. Ang pagkilos ng Diyos, madalas hindi malirip, hindi natin maintindihan, hindi natin nakasanayan, no? Na ganun ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang issue po ng mga Hudyo dito sa ating passages, mababaw po yung pangunawa nila and humihingi agad sila ng sign, ano? And kagaya nila, ganun din tayo minsan. Tumitingin tayo sa physical, tumitingin tayo sa visible and sa external, ano? Kung meron tayong pinagdaraanan, tinitingnan natin yung kung ano talaga yung nangyayari, no? Kung merong kakulangan, yun yung kagad yung nakikita natin. Kung may karamdaman, yung kagad yung nakikita natin. Pero ang hindi po kasi tama doon, yun lang yung tinitingnan natin. No, dapat tingnan natin at try nating maintindihan, no, kung ano yung ginagawa ng Diyos, no? Especially po pag sa buhay natin nangyayari yan, no, yung mga mabibigat na problema. Naghahanap kagad tayo ng solusyon, no, dahil dun sa problema agad. Minsan nakakalimutan natin na ano ba yung ginagawa ng Diyos. No, nakakalimutan natin isipin, pagbulay-bulayan, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Madalas man po, since we are not perfect, even as Christians, God is always in the work of molding us, no? Of forging us, no? Minomold po tayo as a clay, no? And God is the potter, and sometimes God acts as a blacksmith and is forging us to be the child that He wants us to be. Ano po? And huwag tayong tumingin lang sa madalas na nakikita natin. Ano po? Hingin natin yung gabay ng Panginoon, yung patnubay niya sa mga pinagdaraanan natin. Dahil pangalawang bagay po natin makikita dito is God's way may look like the opposite of His promises. Ano po? Sa paningin po ng mundo, yung pagkapako sa krus ng ating Panginoon Jesus ay senyales ng pagkatalo, no? It's a sign of defeat. It means defeat. And during that time po, yun ay talagang dahil yun ang capital punishment sa kanila, no? Sa mga kriminal. So, unang-una, pag napako ka sa krus, na kriminal ka. Pangalawa, walang nabubuhay, no? Kapag napako sa krus. Pero yun po ang paradox of the gospel, no? That death, it brought life, ano po, through our Lord Jesus Christ. The sacrifice brought salvation. And the apparent defeat brought eternal victory. Ano po? Yun yung sinabi ng ating Panginoon Jesus sa verse 19, na akala nila ang pinatutungkulan ng ating Panginoon Jesus ay yung templo nila. Hindi nila, kasi may nabasa akong isang komentary na siguro nung binabanggit ng ating Panginoon Jesus to, tinuturo pa niya yung sarili niya. No? Na sirahan niya itong templong ito, and after 3 days, I will raise it up. Ano po? Pero yun nga, hindi nila na-gets. No? Pero makita po natin na ganun din ang paggawa ng Panginoon ng kanyang paraan. Madalas, sa unang tingin, salungat sa kanyang pangako. Di po ba? Yun nga, titingnan lang natin yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Ano po? Na akala nila ng mga kalaban niya, nagtagumpay na sila at ang ating Panginoon Jesus ay natalo. Pero hindi nila alam na yun ang nagdala ng kaligtasan, no, sa sangkatauhan. And pangatlo makikita natin dito that only Jesus alone has power to restore and resurrect. Hindi lamang po niya alam kung paano gawin yun. Siya po ang source ng resurrection, no? Sa inyong pag-aaral po ng salita ng Diyos, sa ating pag-aaral, basahin din po natin yung John chapter 12. At sinabi ng ating Panginoon Jesus doon na
He is the resurrection and the life. He not only performed it, no, with Lazarus, but he modeled it. Ano po? Being the firstborn to be resurrected, sabi nga ng ilang Bible scholars sa pag-aaral ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus. Sa buhay natin, meron sigurong tayong mga bagay na sa tingin natin hindi na maaayos ulit. Whether it's broken relationship, no, or failed plans, mga plano na hindi natupad, mga pusong nasugatan, mga lost opportunities. Pero dito po sa passage na ito, makikita po natin na yung authority and yung promise ng ating Panginoon Jesus na minsan pinagdadaan talaga tayo ng Diyos sa mga bagay that seems like we are defeated, that we are broken, ano po, and being restored is impossible, but sa ating Panginoong Jesus po, wala pong imposible, especially when it comes to restoration and resurrection. Ano po? So, yun po ang ating faith mo ngayong gabi ito. Manalangin po tayo. Panginoon Jesus, salamat po sa inyong salita, Lord. Ito po ay basic lane lamang nung mga panahon na yun, Lord, but we know that your statement na nangyayari din after a few years during that time, no, nasira po ang inyong katawan, but as you promised, you raise it again in 3 days, Lord, dahil nabuhay po kayo magmuli. And the resurrection is a big example for us, Lord, sa mga nangyayari sa buhay namin. Not only in the general sense that we will be resurrected as you, Lord, but sa mga aspeto po sa buhay namin na kailangan din ng restoration, kailangan din ng resurrection, Panginoon. Even sa mga relationships po na nasira, sa mga plano na hindi natupad, sa mga oportunidad, Lord, na hindi namin nag-grab dahil dahil po sa aming kakulangan, Lord. Dalangin po namin, Panginoon Jesus, na may suko namin ito sa inyo because you are the life, you are the resurrection, Lord. And kayo pong pala sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming pong salamat and magandang gabi po.